Hindi inaasahan ni Vianzi na darating sa puntong mawawala ang kanyang kontrol. Tahimik lamang sana ang kanyang buhay, simpleng estudyante na may mga pangarap at kaunting problema, hanggang sa unti-unting kumalat ang mga paninirang puri laban sa kanya. Nagsimula ito sa mga bulong-bulungan. Mga kwentong walang basehan, mga paratang na hindi niya maintindihan kung saan nagmula. Sa una, pinili niyang manahimik. Lilipas din to, bulong niya sa sarili. Ngunit habang tumatagal, mas lalo itong lumalala. Maging sa social media, naging paksa siya ng usapan. May mga pekeng kwento, edited na larawan, at masasakit na salita na tila ba wala ng preno. Alam ng kanyang mga magulang ang nangyayari. Tahimik man si Vianzi, ramdam nila ang bigat na dinadala niya. Napapansin nila ang kanyang pag-iwas, ang pag-iiba ng kanyang ugali, at ang madalas niyang pag-iisa. Bilang mga magulang, hindi nila kayang hayaan na lang na masira ang pangalan ng kanilang anak. Isang araw, nagpasya silang kumilos. Nang malaman ni Vianzi na lumapit ang kanyang mga magulang sa pulis upang magsampa ng kaso laban sa mga naninira sa kanya, doon na sumabog ang kanyang galit. Ano bang ginawa ninyo? Sigaw niya habang nanginginig ang boses. Hindi niya maitago ang inis at takot sa kanyang mga mata. Nagulat ang kanyang mga magulang sa kanyang reaksyon. Akala nila ay matutuwa siya, na mararamdaman niyang ipinaglalaban siya. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Ginagawa lang namin ito para sa iyo, mahinahong sagot ng kanyang ina. Para sa akin, sagot ni Vianzi na halos pasiga. Hindi niyo ba naiisip na ako ang mapapahiya dito? Mas lalo lang lalala ang usapan. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Sa loob ng maraming araw na pananahimik, naipon ang galit, lungkot, at takot. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng kontrol sa sitwasyon, at ngayon, lalo pa itong magiging komplikado. Hindi niyo alam kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ko. Dagdag niya. Araw-araw, ako ang pinagtitinginan. Ako ang pinag-uusapan. Tapos ngayon, gusto niyo pang dalhin sa korte. Tahimik lamang ang kanyang ama, ngunit halata ang sakit sa kanyang mukha. Anak, wika niya, hindi namin gustong palalain ang sitwasyon. Gusto lang naming itama ang mali. Ngunit para kay Vianzi, hindi iyon sapat. Sa kanyang isip, ang pagsasampa ng kaso ay parang pagbubukas ng mas malaking gulo. Natatakot siya na mas lalo siyang pag-usapan, mas lalo siyang husgahan, at mas lalo siyang mawalan ng kapayapaan. Hindi niyo naiintindihan, mahina ngunit puno ng emosyon na sabi niya. Gusto ko na lang matapos to, ayoko nang palakihin pa. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan. Tanging ang mabigat na hangin sa pagitan nila ang maririnig. Unti-unting bumaba ang tono ng kanyang boses, ngunit nanatili ang sakit. Napagtanto ng kanyang mga magulang na hindi lang galit ang nararamdaman ng kanilang anak, kundi takot. Takot na masira ang kanyang reputasyon, takot na mawala ng respeto ang ibang tao sa kanya, at takot na hindi na siya makabangon mula sa sitwasyong ito. Lumapit ang kanyang ina at hinawakan ang kanyang kamay. Anak, hindi ka namin pababayaan. Kahit ano pa ang mangyari, nandito kami para sayo. Napaluha si Vianzi. Sa kabila ng kanyang galit, ramdam niya ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang pangamba. Sa araw na iyon, nagsimulang magbukas ang komunikasyon sa pagitan nila. Hindi man agad nagkaintindihan, naging daan iyon upang mas maipahayag ni Vianzi ang kanyang nararamdaman, at mas maunawaan ng kanyang mga magulang ang kanyang pinagdadaanan. Hindi pa tapos ang laban ni Vianzi. Marami pa siyang haharapin, mga usapin, mga tao, at mga pagsubok. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang bagay siyang natutunan, ang galit ay hindi lamang tungkol sa sigaw at pagtutol, kundi isang paraan din upang mailabas ang sakit na matagal ng kinikimkim. At sa tulong ng kanyang pamilya, unti-unti niyang haharapin ang katotohanan, kahit gaano pa ito kahirap. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.